Programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Kapag during po, ng klase, ako naging mabait. Habang kanalita, hindi po maaaring. So ito, number 2. Ano ang ginagawa ng mga guro mo kung magulo sa klase? Hindi nakikinig at maingay ang iyong pag-aaral. Kapag mainit na kayo na aking mga kapag-aaral, minsan po malala ko ng ginawa ko. Hindi na pinakausap. Kung ikaw ay may hindi nagawang mabuti at nakisama ng guro, ano ang kanyang ginagawa sa iyo? Kapag tingin lang naman po, kapag ayaw ko kasi ng mga gulo natin. Umuwi po kami nang wala kami kasi po, lahat po namin, bawat sila kasi po, yun po yung Number 4. Ano-ano ang palaging sinasabi ng iyong guro upang kayo ay madisiplina, lalo na kung wala sila? kapag walang sila, ako po yung president, kaya po, inaalis ko po sila. Kasi po, ako po yung anak, hindi po pwede, ako po yung kapitán. Kaya po, sinatawag ko po sila, nakikihingan po sila sa akin. Binoto po nila. Pero po, kapag minsan po, ayaw po sila nakinig. Sabi po ni ma'am, yung mga ayaw daw po makinig sa akin. Inis na daw po. Kasi po, sinasumami na daw po yung bahala sa kanila. Narito po tayo sa bahay ni Gina Gloria Sitar, na isang guro sa A.N. Signal Elementary School. Maaari po ba ito sila ninyong sarili? Si Gina Gloria Sitar, isa po kong guro sa isa sa pinakamalaking paaralan ng Taguig City. Ito po ay E.M. Signal Elementary School. Ako po ay pinapanayang ngayon upang alamin nila kung anong ugali ni Ronald Lario na aking estudyante ngayong grade 4. Ma'am, ano po ba ang ugaling pinapasikan ni Ronald sa loob ng klase? Kapareho nung nakararami, si Ronald ay masasabi ko namang masipag na bata, ngunit pagdating sa kanyang paghugali ay naiiba. Siya po ay magulo, makulit, o yung tinatawag na bully. Lagi po siya nangaasa ng kanyang classmate, pinipintasan po niya itsura ng classmate niya. Ito po ay mukha-unggol, tutuksin pa niya unggol. O ito pa ay mataba. Tapos, kapag English o nasa English na asignaturang tinuturo namin, lalo siyang hindi nagsisinig. At isa pa po ay palagi po siyang absent sa klase. Ano po ang ginagawa niya kapag hindi nakikinig sa Ronald?
siyempre, bilang guro, pinasasabihan ko siya kahit na paulit-ulit at pinapaalam ko sa kanya yung batas na sinabi sa amin na aming principal. Ito ay yung Republic Act 76 of Provision of Anti-Corporal Punishment. At bilang guro niya, kasi ako rin po ay isang ina ng 5 anak. Gusto ko po siyang madisiplina. Ayaw ko siyang malayo sa tamang kaugalian ng isang batang Pilipino. Gusto ko siyang may marating sa kanyang kinabukasan kasi alam ko po siya ay nabibilang sa mahirap na pamilya lamang. Kahit po gano'n ang pag-uugali niya, malawak po ang aking pag-unawa sa tagal naman ng aking pag-unawa. Kung may nagawang hindi maganda si Ronald sa loob ng klase, ma'am, ano po ba ang iyong angkop na ginagawa? Kapag sumusobra na siya at paulit-ulit, meron kaming guidance book. Pinapasulat namin siya ng pinapasulat. At nagkakaroon ako ng limitasyon na hanggang 10. Napakarami na namin. Napatawag na po ang magulang. Sa kasamang pala, hindi naman po nakikipag-participate ang magulang. Kasi ang tatay po niya, karpintero lang, extra-extra. Ang nanay naman niya, naglalabada. Kasi malaki lang magkakapatid. Siya ay pangalawa. Ngayong lumalaki na siya, pag-alagala, lapat siya ng kapatid. Kaya, gano'n na lang ginagawa ko, guidance notebook. Kasi yun ang pangontra ko laban sa kanya, sa magulang. Kapag nagharap na kami sa guidance office, at talagang sobrang-sobra na, yun, nagkakaroon na kami ng kasulatan na magbabago. Sa tingin niyo po ba, ma'am, nakaka-apekto kay Ronald yung pinapagalitan niyo sa bahay? Sa palagay ko, parang hindi. Kasi ang magulang niya parang hindi rin siya intindihin. Kaya ako bilang guro, pinapaalam ko sa kanya kung ano ang tama. Nung palagi siyang pinapangaralan, sabi ko, Ronald, ayaw mo magsulat. Lagi ka nang kawin ng classmate. Anong gusto mo, Ronald? Teacher, gusto ko magwalis. Sige, magwalis ka. Nabait siya. Ano siya? Pag-oras ng recess, may baka siyang panin, tsaka itlog, kahit siya. Pag busog na siya, active na naman siya. Ronald, magwalis ka na lang, sige, para hindi mo masaktan ang klase mo. At isa pa, mabigat ang kamay ko. Kasi ang tatay din niya, mabigat ang kamay. Nakikita ni Ronald yung pananakit ng tatay niya sa mga kapatid niya at sa nanay niya. Hindi naman sa pagkit, pero kasi nito kwento. Kasi sabi ko sa kanya, Ronald, naitanong ko siya na kinausap ko sa isang beses. Bakit siya ba gano'n? Kasi ayun pa nakikita ko sa amin. Lalo na siguro kung nakatira sila sa iswate, maayos pa kung lugar. Kasi madali siyang ma-influensya. Pero, nakaka-attention, pumupunta siya sa naging kasabi sa isang army of, dito sa Siniguelas State, para sumasali din sa religion doon. At doon pa nung kasi nagbago si Rosa. One day, at least nagbago. Tsaka habang sa tagal ng pagtuturo ko, habang lumalaki ang bata, nagbabago sila sa iba. Oo. Nasabi ko sa kanila, pag kayo lumaki, ay ako pa rin nakikita ang tumatakbo at may dalang bag na ibang tao. Ibig sabihin is lecture. Gusto ko na kayo ulit kung kayo maganda, pulis, sundalo. Ay mag-bless kayo kayo. Kaya ano pa man ang narating mo, ba't kayo sa hindi ka napakaganda sa bata. Ay, yung teacher ko, may pangalan para sa akin. Kaya kayo magiging guro. Pero magaling. Hanggat maaari, may control. Kasi lang may Republic Act 76. Kaya sa mga anak, hindi kami pwede manigaw. Marami pong salamat po. Ayun ba? Yes. Basta si Ronald, habang tumatagal, magbabago siya. At sa konting gabay ng magulang, at mas dapat siyang maintindihan. Kaya kayo magiging guro, marami kayong masasalubong ng mga bata. Kaya kailangan malawak. Maraming salamat, ma'am. Kaya walang ano man. Magandang umaga po sa inyo lahat. May
Ngayon po, nandito po tayo sa Sinibuenas Street, Signal Village. Ngayon po, tungo tayo sa pamilyang Laurio. Ang kanyang pamilya ay nakatira dito sa mumunting tahanan. Ito po ang daan. Ito po si Ronald, ang aking po kakausapin. Maupo tayo, Ronald. Magandang umaga, Ronald. Yan. Ako nga pala si Ate Jen. Nag-aaral ako sa TCU. Ngayon, meron lang akong ilang katanungan. Maaari mo ba itong sagutin ng iyong mga magulang? Bakit? Pasaway ka? Paanong pamamaraan ka nagiging pasaway? Hindi ka ba tumutulong sa gawaing bahay? Madalas ka ba sa labas? Nag-aaral ka pa ba, Ronald? Anong grade mo na? Grade 4. Pero pumapasok ka pa rin? Pumapasok ka pa rin. So, saan ka mas madalas? Sa bahay? Sa labas? O sa paaralan? Saan ka mas madalas tumatambay? Sa labas. Saang bahagi ng labas? Saan sa labas? Kung may computer. Computeran. Sino ang mga kasama mo? Mga kaibigan ko. Mga kaibigan mo. So, mas gusto mo mag-computer kaysa sa mag-aral? Ano mas priority mo sa buhay? Ang mag-aral o ang maglaro sa computeran? Nag-aaral. Ano namang madalas mo nilalaro sa computeran? Ano po yung nag-apply ko? Nag-apply ko. Life of Legends? Okay. Ano ang iyong pangarap sa buhay? Pilot. Wow. Wow, taas. Gusto mo sumakay ng airplane. Talaga? Paano mo matutupad yung pangarap mo kung hindi ka mag-aaral? Diba? Nagsisimikap ka na mag-aral. Mas madalas ka bang uma-absent? Minsan. So ngayon pumasok ka ba? Uma-absent ka ngayon. Hindi ka pumasok. Sa tingin mo, nag-aaral ka ba ng mabuti? Nag-aaral kang mabuti. Matatas naman nakukuha mong mata. Hindi mo alam. Pero, mga teacher mo, madalas ka ba pinapagalitan ng mga guro mo? Talaga? Dahil sa anong dahilan? Ba't ka nila pinapagalitan? Nang sisisi. Bakit? Bakit kasi nisisi ng mga klase mo? Ganun. Napagkakaitan ka ba sa school? Binubuli ka ba? Talaga? Madalas? Ganun. Kaya mas madalas na tumatambay na lang sa computeran kaysa sa school. Pag matutulog, pag nangyari ko. Ay, naanto ka sa classroom. Ibig sabihin, hindi ka natulog sa bahay niyo. Hindi nga. Kahit gabi, lumalabas ka pa? Ba't lagi kayo naantok? Talagang ganun lang, inaantok ka lang. Pag gusto mo matulog, natutulog ka sa classroom. Tapos, binubuli ka ng mga classmates mo dahil nga natutulog ka. Wala, natutulog ka. Na-guidance ka na ba? Hindi ka naman nag-guidance. Pero na-try mo bang napanuto sa pag-aaral? Ilang taon ka na ba? 12. Dapat, grade 6 ka na, di ba? First year. Ang layo ng tinakbo. Dapat po pala, grade 6 na si Ronald. Pero grade 4 ka dapat po pala, first year ka na. Kaso nga lang, grade 4 ka pa rin. Ano yung balik-balik ka ng grade 4? Pabalik-balik ka ng kinder, pabalik-balik ka ng grade 1, pabalik-balik ka ng grade 4. Sa tingin mo, bakit kaya ganyan? Sa tingin mo, bakit kaya nangyayari yun? Na bumabalik-balik ka? Hindi mo alam? Sa tingin mo, dahil sa kapos sa financial or
Ano? Hindi mo na. Pero palagay mo, makakatapos ka ng pag-aaral. Yun ang sisikapin mo, ang makapagtapos ng pag-aaral. Sigurado ka, magtatapos ka. Sige. Yan po natatapos ang aming usapan ni Ronald. Umaga po, dito po tayo, pumasok po tayo sa munting tahanan ng Pamilya Lario.